Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about, I think WPS naman to. No? So, ang video to is mula kay Malbs Castle. So mayroon ito papagat na Made in China missile at radar nilampaso ng Amerika sa giyera. Oil and gas for China puputulin. So yan yung panonorin natin ngayon, men. And na-curious kasi ako dito kasi alam nyo naman yung balita, di ba, na hinuli ng Amerika yung presidente ng Venezuela, no? So yeah, curious din ako kung bakit pati China at yung Philippines is some kind pwedeng maapektuhan dito, ano. So yan yung panonorin natin. So bago natin simulan, Malbs Castle, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. Mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, Made in China missile at radar nilampaso ng Amerika sa giyera. Oil and gas for China puputulin. Malbs Castle, Philippine Noisy. Like, comment, share, subscribe. Start. President Nicolas Maduro arestado sa pag-atake ng Amerika. China iyak. 90% kasi ng Ulit nga. Venezuelan President Nicolas Maduro arestado sa pag-atake ng Amerika. China iyak. 90% kasi ng oil nila galing sa Venezuela. Chinese modern air defense missile system sumabog. Pati yung radar system na China made, hindi na-detect ang pag-ataking gagawin ng Amerika. Isa na naman. So meaning yung China yung nagsusupply ng mga kagamitan sa Venezuela, tapos ginanon lang ng US. So meaning kung hindi umubra tong mga gamit nila, abay, kabahan na sila. 'Di ba? Kung kakantiin nila yung Amerika. Syempre yung Pilipinas kapag kakantiin din nila, maapektuhan din sila kasi allied tayo ng US eh. Yung US pa naman, sobrang na yan, naghihintay na yan kung kailan talaga ugagin ng China. Men, may kalalagyan pala tong mga checkwings to. Itong edisyon ng walang kakwenta-kwentang Chinese weapon. Atake kung atake. Tara, pag-usapan natin ng buong detalye. Nagkagulatan alauna ng madaling araw kanina nang atakihin ng biglaan ng Amerika ang capital city ng Venezuela na Caracas. Ang pag-atake ay inanunsyo mismo ni US President Donald Trump. Ang pinakatataka ko lang, akala ko ba most advanced radar system ng Amerika ang gamit ng Venezuelan Air Force? China. So i-correct natin yun. Na mali lang si Malbs doon. Amerika yung nasabi niya, but China yun. Tingnan nyo. Atake ay inanunsyo mismo ni US President Donald Trump. Ang pinakatataka ko lang, akala ko ba most advanced radar system ng Amerika ang gamit ng Venezuelan Air Force? Anong nangyari? Hindi naman na-detect yung unang umataking F-35 Lightning. Unang inatake nga ng Amerika ang Chinese-made air defense missile system. Sabog at wasak-wasak makikita sa mga litrato. Dito sunod-sunod na dumagundong ang pag-atake ng Amerika sa mga pangunahing military base ng Venezuela. Arestado at hawak na nga ng Amerika ang presidente na si Maduro at ang kanyang asawa na pinaghihinala ang mga drug. Kinumpirma rin sa isang tweet ni US President Donald Trump ang ginawang pag-atake. Bago maaresto, hinamon pa nga ni Maduro si Trump porket sabi kasi ng China, protektahan nila ang Venezuela at Paul Cruz. Kaso, so lumaki pala yung ulo niya. Men, itong part naman to, sobrang magkaiba kasi baka sasabihin na naman ng mga DDS. Alam nyo naman yung ibang mga DDS talaga is mga pro-China, no? Baka, kasi, syempre, kukomentohan natin to na si Maduro, sobrang confident niya na ibabak siya ng China. Pero ang nangyari, hindi pala. Diba? Like, umabot sa punto na nahuli talaga siya and then nadala talaga siya sa Amerika, no? So, hindi umubra yung tulong ng China. So, parang nag-defend siya sa China. So, alam naman natin na yung mga DDS talaga is parang kinikriticize tayo na do you think puprotektahan tayo ng Amerika or aanuhin tayo ng Amerika? Ibabak talaga nila tayo pagdating ng araw kapag nagkagulo. Men, yan yung ginagawang trabaho ngayon ng Pilipinas. Kaya nga tayo kahit grabe na yung pambubuli ng China is hindi talaga tayo biglang mag-e-escalate na ibigay sa China na tayo yung lalabas, na tayo yung unang gumamit ng arms, 'di ba? Or ng beng-beng or kung ano na pwedeng ganyan ng tao ng mga Chinese Coast Guard or whatsoever. 'Di ba? Yan yung iniiwasan ng Pilipinas. Kaya up until now talaga
hindi natin nabibigyan yung Amerika na parang tayo yung nangunguna kasi hindi mag-activate yung yung treaty natin kung tayo yung mangunguna. Of course, idadump tayo ng Amerika. So ito naman, itong presidenteng to pala is sobrang sobrang confident niya to the point na wala, ang tapang-tapang niya. 'Di ba? Akala siguro niya takot yung Amerika sa China. Yung Amerika naghihintay lang din unahan ng China yun eh. 'Di ba? lang nangyari. Yan napapala ng puro yabang. Come get me. I will wait here in Miraflores. Uy, don't take too long, coward. Uy, parang familiar to ah. Parang familiar to ah. Parang ito din yung ginawa ng presidente ng Pilipinas ah. Former president ng Pilipinas. Diba? Inano-ano yung ICC. Tadyakan ko pa kayo eh. Come on. Yung isa si Bato, bring it on. Yan yung mahirap kapag ka nauuna yung yabang talaga. Nauuna yung paghamon. Diba? So ito siya, come get me, don't take too long. Diba? Parang ano pala tong presidente nila, parang si Bato ba? Come on, sige ka lang, ngak. Bring it on. Ang kaibahan lang ito, hindi na nakatakbo. Si Bato nakapagtago pa eh. Diba? Sobrang pala to, naghahamon pala to. So meaning, deserve niya rin. Diba? With games with the American. Yan naman ang babala ni US Secretary of State Marco Rubio. Puro yabang kasi ang China at Venezuela. Susuplayan daw ng China ng missile ang Venezuela. Handa daw tumulong ang China. Ayun, pati sila nagulat sa surprise. Ay nako, paano nyo patutulungan nakuha na yung presidente nila, anak ng toko. Susuplayan daw ng China ng missile ang Venezuela. Handa daw tumulong ang China. Ayun, pati sila China is deeply shocked by and strongly condemns the United States' brazen use of force against a sovereign state and its actions directed at its president. Uy! Di ba? So, kinakabahan ka na ngayon. Yung ministry lang naman yung nag-ano dito eh. So, meaning, kinakabahan kayo na pwede palang mangyari yung ganito. Ngayon, kaibahan kasi dito, yung presidente kasi nila hindi naman siya parang, parang kinuha lang. Diba? Kinakainisan to ni Trump kasi siya daw yung nagsusupply ng mga ipinagbabawal na bato doon sa lugar nila. Tapos may pinoprotektahan pa daw tong si Maduro. Diba? So, kumbaga, may malaking atraso to sa Amerika, itong si Maduro na to. Well, di naman siguro lingit sa kaalaman ng karamihan na yung mga bansa talaga meron tayong kanya-kanyang way o paano ipapatupad yung batas. Kaya nga kahit kababayan natin mga Pilipino, kapag nagkakasala sa ibang bansa, kapag bibitay sila doon, sobrang hirap nating i-retrieve kasi yun nga, meron silang ginawang paglabag doon. Diba? Nung una na tiningnan ko itong Maduro na to, like, parang kahit ako napatanong din ba na, uy, gagi. Ba't kinuha ni Trump yung presidente ng Venezuela? Di ba malaking gulo yan? Or parang, di ba siya magmumukhang dyan, nakikialam, something like that? Di ba? Pero hindi naman pala yan yung nangyari. Talaga, may atraso talaga yung presidente na yan. Kaya humantong sa kinuha siya. So, ang tanong na lang dito, paano i-handle yan ng mga kaalyadong bansa ng Venezuela? Nakita nyo naman yung China, na-shock na lang sila eh. Diba? Kaya yung China magiging maingat din talaga yan. Diba? Knowing na meron tayong treaty sa Amerika, hindi yan basta-bastang first fireball na lang. Kasi hindi nila i-expect, siguro takot sila sa kung ano yung pwedeng gawin ng Amerika. Diba? Do you think yung Venezuelan president na yan, in-expect niya na aabot talaga sa punto ng buhay niya na i-retrieve siya ng Amerika sa bansa niya mismo? Gagamitan mismo siya ng mga high-tech na mga kagamitang pandigma. Diba? Yun, sobrang nagtitiwala kasi sa kagamitan ng China, diba, na parang mga weaklings lang naman. Aray ko. Diba?
So grabe to par. Ito, parang ano na siguro to, I think magsisilbing warning na din to sa China, ano, na oh my god, serious pala tong ano. Serious pala tong Amerika. Knowing na yung China talaga, 'di ba? Ang isa din sa ano kasi, parang ano ko na, gagi, parang gulo to ha. Pero nagulat ako par kasi may mga nakikita akong mga balita international. May mga Venezuelan ano din peoples na natutuwa na kinuha yung presidente nila. So siguro hindi na sila natutuwa sa pamumuno. Biro niyo 2013, correct me if I'm wrong, 'di ba? Pa siyang nakaupo diyan. Like tuloy-tuloy na siguro nagsawa na rin yung taong bayan ano. So yeah, try. Nagulat sa surprise attack. Ika ni Rubio, huwag kasi kayong maangas. Tama. Kaya ang China pinakamaapektuhan sa pag-ataking ito dahil top 1 supplier nga ng China ang Venezuela pagdating sa oil at I natural want to be clear about one thing. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. Oo. He was provided multiple very, very, very generous offers and chose instead to act 'Di ba? Multiple pinagbigyan par. Pero ano, wala wineponize ng China yung utak. Akong bahala sa'yo. Diba? Bahala sa'yo. Susuportahan ka namin. Yung China kasi sometimes kasi, ano na sobrang tingin, nang taas na ng tingin niya sa sarili niya. Diba? Kaya nga, nagpalabas yung militarata ng China, yun nakalimutan ko na parang kakayanin daw nila yung Amerika. Like, what? Diba? Seryoso ka sa binitawan mong salita. Men, kahit siguro Russia, siguro, hindi mangangalahati. Or, syempre, may kanya-kanya tayong paningin dyan. Yung, one-on-one, America versus Russia. Diba? I think hindi siya mangangalahati kontra sa Amerika. Diba? Kaya, nung sinabi talaga ng China yun, parang nakakatawa, like a wild man, chose instead to play around. And the result is what we saw tonight. The other message here is the following. You have a guy, like many people around the world, they like to play games. You have a guy who decides he's going to invite Iran into his country, is going to, do the confiscation of American oil companies, is going to flood our country with gang members, basically likes to play games all this time and thinks nothing's going to happen. And I hope what people now understand is that we have a president. The 47th president of the United States is not a game player. Nako. When he tells you that he's going to do something, when tells you he's going to address a problem, he means it. Nako. He actions it. ang Amerika nga muna ang Diba? mamalakad sa ekonomiya Iba daw yung Amerika par. Kung ano yung sasabihin niya, gagawin niya talaga. Diba? Tsaka syempre, yung China, sobrang daming atraso sa Amerika yan. Diba? Naglalagay ng mga espiya yan dun sa China. Sa Amerika. Maraming mga Chinese spy doon na nahuli ng Amerika. Diba? Sobrang lakas mangialam talaga ng China par. Sinasabi ko sa inyo. Kaya yung Amerika nagtitimpi na lang dyan ng Venezuela hanggang mag-elect ng panibagong presidente na hindi daw drug lord. U.S. trying the country mean that U.S. troops will be on the ground? How will that work? Well, they always say boots on the ground. So we're not afraid of boots on the ground if we have to have. We had boots on the ground last night at a very high level, actually. Grabe, We're not no? afraid of it. We don't mind saying it. But we're going to make sure that country is run properly. We're not doing this in vain. This is a very dangerous attack. This is an attack that could have gone very, very badly. Kayo, anong masasabi niyo sa balitang ito? I-komento sa baba ang inyong salubin. Ang dito para siguro President. parang mas makukuha ng hindi ko pa kasi na yung full context nito kung meron bang mga nadamay na mga civilian. Kasi kung walang nadamay na civilian dito is sobrang ayos, di ba? Sobrang matagumpay yung plan na ginawa ng Amerika. Kasi alam naman natin yung Israel talaga is madadamay din talaga yung civilians ng mga kalaban nila. Kasi yun nga, yung mga kalaban din naman kasi nila, sinasali din naman nila yung mga civilians ng mga Israels, di ba? So, yeah, yan lang naman yung ko dito kung may mga nadamay ba dito mga civilian pero kung wala naman, it's all good lang naman. Diba? So, yan. Ang video to is mula kay Melbs Castle. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. Subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun para. That was the President of Venezuela. So, yun nga. Kahit ako nagulat na parang, ba't may mga tao sa lugar nila na natutuwa na kinuha yung presidente nila? So meaning, may mga naasiwa na, may mga napapagod na sa taong ito.
'Di ba? Kasi parang ano to eh, parang nag-ugat to eh. Hindi naman to kagaya ng Pilipinas na may limit lang yung presidente natin. Tapos hindi na makakatakbo ulit, 'di ba? So sa kanila parang tuloy-tuloy. So meaning grabe yung pamamayagpag nito or grabe na yung na talaga yung wet packs nito sa trono ng Venezuela, no. So nung sinabi ni Trump na sila yung mag-handle mo na, grabe yun, ano, pwede palang ganun. Na parang live ano siya, parang tinik over lang, 'di ba? Tapos syempre, yun nga, malaking problema to sa China. And then yun nga, kahit naman maglabas ng statement yung China, hindi naman talaga nabago yan. Sobrang tapang din naman talaga ng China kapag tawag dyan. Sobrang tapang ng China kapag statement yung usapan talaga. Diba? Hindi nagpapatalo yung China sa pagpapalabas ng mga press release or statements, ano. So diyan lang naman talaga sila magaling. Siyempre yung mga pagbabanta, yung mga pambabaliktad, di ba? Diyan magaling yung China para yung pambabaliktad. Di ba? Sad daw siya, shock daw siya. Ayan, offer pa more. Di ba? Nag-o-offer kayo ng mga mga kagamitan nyo pala, hindi man naman pala mga high technology. Di ba? Pinapahamak nyo yung nyo, mga kaalyado nyo. Excuse me. Pinapahamak nyo yung mga kaalyado nyo. Diba? Dapat talaga dito, natuturuan din ng leksyon tong China na to eh. So yeah, it's been a while since nagko-comment tayo about WPS, kasi yun nga, parang din tayo, parang nalipat din tayo dun sa talaga sa politics, kasi syempre mas maraming dun eh. Diba? Mas maraming mga mga gahaman, di ba? So, yeah. Siguro singit-singit natin. Na-curious lang talaga ako dito sa issue ni Maduro kasi parang na-mention yung China and then yun nga, parang apektado daw kasi yung Pilipinas or pwedeng maapektuhan. Di ba? Then, parang tinitignan din kasi ng mga expert kung parang lalayon pa ba to or mag-expand pa ba tong gulong to. Siguro mangyayari yan if ever may i-epal na other countries, Pero naman yan hindi naman talaga gaya yung Amerika sa Israel na parang Though, alam natin na marami talagang kalabang bansa yung Amerika. Same as Israel. Ang problema kasi sa Israel kapag may unang umatake sa kanila, pagtutulong-tulungan talaga sila ng mga kaalyadong bansa, ng mga kalaban nila. Kasi kampihan to the max talaga yon, di ba? So sa Amerika, ewan ko lang kung yung mga kaalyado ng Venezuela is magtapang-tapangan, Kasi kung gagawin nila yan, mas maganda sana para makita natin kung ano yung next move ni Trump, di ba? Kung ba, parang mangungulekta ba siya ng presidente? Di ba? Sana isalin niya sa listahan si President C. Pero I think hindi niya magagawa yan kasi naman magiging maingat naman yung China talaga dyan. Hindi naman sila yung tipong talaga. Nanonood din naman yan Nanonood yan ng yan China kasi nanonood yan kung sino lang yung kaya nilang bulihin. Kaya kung mapapansin nyo, mostly talaga dito lang sa sa Asia, yung mga maliliit na bansa lang yung binubuli-buli niyan, di ba? Akala nila sobrang, especially yung yung sa China Sea na parang yun nga, naapektuhan din kasi yung Amerika yung sa China Sea na yan kung aangkinin ng China tapos parang pagtitripan nila yung mga dadaan dyan, di ba? So isa din yan sa kinagalit ng Amerika sa China. So yeah, that's it na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section. So again, Melbs Castle, Filipinoises. So like, comment, share, subscribe. Filipinoises out.